ng mga nagbabagang sports balita. 28th edition ng Southeast Asian Games. Opisyal nang bubuksan sa Singapore ngayong gabi. Table Tennis Association of the Philippines o TATAP. Pinuri ang silver medal finish ni national racket wielder Richard Gonzalez sa SEA Games. Beermen, tatangkaing mapalawig sa 6 matches ang kanilang winning streak sa matchup kontra NLEX Road Warriors sa PBA Governors Cup ngayong gabi. Pinoy WBO Light Flyweight Champion Donnie Ahas Nietes. Patuloy ang dibdibang training para sa nalalapit na title defense kontra Mexican challenger Francisco Rodriguez. Stephen Curry led Golden State Warriors. Unang pumutok sa NBA Championship Series kontra Cleveland Cavaliers. Top-ranked Serena Williams of 13th seed Lucy Safarova para sa titulo ng French Tennis Open. Defending champion Hideki Matsuyama at local bet Bo Van Pelt magkasalo sa liderato sa opening round ng Memorial Golf Tournament. At 26-man roster ng FC Barcelona para sa finals ng Champions League. Pinangalanan na. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe kasama si Miss Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Opisyal lang bubuksan sa Singapore ngayong gabi ang 28th edition ng Southeast Asian Games. At ang flag bearer ng Team Philippines na paparada sa main stadium ng Lion City ay si star volleyball Eliza Valdez. Ang kabuang detalye ay ihatid ni Sports Radio Senior Correspondent Miss Judith Karingal mula sa Singapore. Formal na bubuksan ngayong gabi ang 28th SEA Games sa Singapore National Main Stadium kung saan bagamat ilang araw nang nilalaro ang ilan sa mga sports ay ngayon palang magtitipon at paparada ang halos 10,000 delegasyon mula 11 bansa. Gaya ng ibang mga SEA Games, magarbong palabas ang ipinangako na ipapakita ng host Singapore sa seremonya na hihigit pa o papantay sa ilang malakihang palaro na kanilang na-host gaya ng 2009 Asian Youth Games at 2010 Youth Olympics. 160 na mga atleta at opisyales ang kakatawan sa Pilipinas sa parada sa pangunguna ni Chef de Mission Julian Camacho at flag bearer Eliza. Subalit karamihan sa miyembro ng Team Philippines, 466 athletes, ay hindi na dadalo sa seremonya dahil maagang mag-uumpisa ang kanilang mga events sa Sabado. 40 gold medals ang paglalaban-labanan sa unang araw kung saan kasali ang Pilipinas sa 23 events, kabilang ang triathlon, shooting, judo, wushu, fencing at swimming. Sina Claire Adorna at Kim Angrobang ng triathlon ang inasang magbibigay ng first gold medal para sa Pilipinas sa kompetisyon na gaganapin alas 8 ng umaga. Para sa PTV Sports, Judith Karingal, Sports Radio 918. Samantala, bago pa opening rights ng 2015 SEA Games, may national athlete na nakasungkit na ng silver medal sa 12-day Sports Fest. Siya ay si veteran internationalist Richard Gonzalez na tumapos sa runner-up sa men's singles event ng table tennis competitions. May report si Ms. Arian Malyari. Ipinagmalaki at labis na ikinatuwa ng pamunuan ng Table Tennis Association of the Philippines o TATAP ang silver medal finish ni national racket wielder Richard Gonzalez sa Singapore SEA Games. Pinatalsik ni Gonzalez si local bet Clarence Chu sa semifinal bago siya yumukod sa isa pang Singaporean na si Olympian Gao Ning sa gold medal match. Ayon kay TATAP President Ting Ledesma, nagbunga ang magandang training program na inilatag nila para sa national team dahil napantayan ni Gonzalez ang kanyang silver medal finish noong 2005 SEA Games. Papasalamat kami sa Diyos sa nabigyan na ng mas magandang parangalan this time at nakakuha natin yung best. Pinapakita natin dito na tayo ay malapit na sa kanila. Number na kaya natin sila, no? At na lang ang kailangan natin para maabot yung mga level nila. And also that Richard Gonzalez proved that our sport
there's no age limit, no? Para lang po sa Pilipino, itong sport na to. Walang height advantage, walang matababa pa dito. Kapag nagtatrain hard ka, you will reach whatever level you want to reach. Ito ang ikalawang silver medal pa lamang ng Pilipinas sa table tennis competitions ng Biennial Regional Sports Fest. Para sa PTV Sports, Ayan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Lipat naman tayo sa professional basketball. Natangkay ng San Miguel Beer na mapalawig sa 6 matches ang kanilang winning streak sa pagkapatuloy ng kanilang kampanya sa elimination round ng PBA Governors Cup ngayong gabi. May record na 5 wins against 2 losses. Makakatapat ng Beermen ang NLEX Road Warriors na galing naman sa panalo kontra Alaska Aces noong Martes. Narito ang report ni Haji Caaminio. Walang balak na mag-relax ang Beermen sa matchup kontra NLEX Road Warriors ngayong gabi. Ito'y kahit pa nakapagsalansan sila ng 5 magkakadikit na panalo sa elimination phase ng PBA Governors Cup. Ayon kay Head Coach Leo Austria, hindi niya masyadong pinapansin ang winning streak dahil ang mas importante para sa kanila ay ang makapasok sa playoffs. Hindi namin tinitingnan yung consecutive wins. Ang tinitingnan namin na every game for us is very important. Dahil kung maalaala natin, nag-umpisa kami 0-2 That's why every game is very important for us. Since na 5 consecutive, talagang medyo tumaas yung confidence in player and then they realize na we have a chance na to get into the top. Naniniwala rin si Austria na hindi magiging madali ang laban kontra NLEX, lalo pat malakas rin ang dalawang imports ng MVP-owned ball club. Yung panalo nila sa Alaska is a great indication na they can beat anything in the day, which I think is they are capable because of the presence of their big man, si Ase at saka yung mga backup niya, si Villanueva, plus the very energetic and meron silang Asian import na talagang every game is very consistent siya. I think it's average 7 points a game and that's a lot. And they're capable of beating anyone dito sa PBA. Sa ngayon ay nasa solo second spot sa standings ang Beermen sa kanilang record na 5 wins against 2 losses. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Samantala, naniniwala naman si multi-titled coach Chot Reyes na walang problema sa panunungkulan ni incoming Commissioner Chito Narvaza ang matagal ng pagkawala sa Pro League. Nagbabalik si Haji Caaminio. Hindi magiging hadlang ang matagal na pagkawala sa PBA para magampanan ng maayos ni banker Chito Narvaza ang trabaho bilang bagong commissioner ng liga. Ito ang paniniwala ni multi-titled mentor Chot Reyes, ang taong unang nagbigay ng break kay Narvaza sa Pro League. Taong 1995 nang kunin ni Reyes si Narvaza bilang assistant para sa Pure Foods Hot Dogs, bago siya nagsilbing head coach ng Shell Turbo Chargers mula 1996 hanggang 1998. Simula noon, direct involvement sa PBA si Narvaza, pero hindi naman siya nawala sa basketball scene dahil bukod sa pagiging commissioner ng NCAA at UAAP ay hinawakan rin niya ang pagiging presidente ng Basketball Coaches Association of the Philippines o BCAP. Yun naman yun when you're coaching you're so engrossed in the game, but when you step away from it, then you busy yourself with that thing. So I think nakatulong yun. So meron konting hunger sa kanya, siguro na-miss niya, diba? So I think he's in that position. Si Narvaza ang ikasyam ng PBA at papalitan niya sa pwesto si Attorney Chito Salud na aakyat naman bilang kauna-unahang President at CEO ng Liga. I think we all know that a few years back he was also in one of the final shortlist for PBA commissioner, diba? Pero parang hindi natuloy yun. And I thought that now it was a great choice. It was a perfect choice for I think it's good for the PBA and for Philippine basketball in general. Sa 1 ng Agosto, opisyal na manunungkulan si Narvaza bilang PBA Commissioner and COO. Para sa PTV Sports, Caaminio, Telebisyon ng Bayan. National Master Paolo Bersamina led Philippine team.
Kumulekta na ng 4 na gold medal sa itinatanghal na Asian Schools Chess Championship sa Singapore. Yan at ang iba pang mga kaganapan sa local sports scene sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports sa boxing. Patuloy ang dibdibang training ni reigning WBO light flyweight champion Donnie Ahas Nietes para sa kanyang nalalapit na title defense. Sariwa mula sa pag-ani ng 9th round stoppage victory kontra Gilberto Para ng Mexico noong Marso, sasagupahin ni Nietes ang isa pang Mexican challenger na si Francisco Rodriguez sa susunod na buwan. May report si Haji Caaminio. Hindi magpapakumpiyansa sa kanyang susunod na laban si reigning WBO light flyweight champion Donnie Ahas Nietes. Ito'y kahit pa nakakuha siya ng tip sa Caracas ng kanyang challenger na si former world minimum weight titleist Francisco Rodriguez ng Mexico. Ayon kay Nietes, napag-alaman niya na bagamat marami kong ay wala naman umanong knockout power si Rodriguez. Pero umaasa pa rin ang 33-year-old Bacolod City puncher na mag-i-improve ang suntok ng Mexican rival sa araw ng bakbakan. Siguro mayroon kung yung pagtitraining niya, talagang nag-focus siya sa kanyang training, nag-training hard siya. So matagdagan talaga yung lakas niya. Naniniwala rin si Nietes na solid threat si Rodriguez dahil napasabak na sa malalaking laban ang Mexicano. Kabilang narito ang flyweight battle kontra Nicaraguan Tuffy Roman Gonzalez. Fight sa kanya, best performance. Yung sa kay Gonzalez, yung palaging in-out niya, parang nahirapan si Gonzalez sa kanya. Ang title clash ni Nietes at Rodriguez ay itinakda sa Hulyo 4 sa Waterfront Hotel and Casino sa Cebu. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa chess, patuloy na ipinaglalaban ng Philippine team ang bandila ng bansa sa itinatanghal na 11th Asian Schools Chess Championship sa Singapore. Sa unang 6 na araw ng kompetisyon ay nakakalikom na ng mga national wood 4 na ginto, 2 silvers at 1 bronze medal. Sa Blitz event, pinagharian ni International Master Paolo Bersamina ang Boys Open Under 17, namayani si candidate Master Stephen Rome Pangilinan sa Boys Open Under 13, pinagreinahan ni Women FIDE Master Shania May Mendoza ang Girls Under 17, habang dinomina naman ni Kylen Joy Mordido ang Girls Under 13 category. Ang 2 silvers ng bansa ay nagmula kina Alani Gia Doroy at Joseph Rafael Vergara, habang ang nag-iisang bronze medal ay courtesy naman ni John Marvin Misiano. Sa ngayon ay pa ang standard event kung saan 4 na gintong medalya ang inaasahang magdadagdag sa koleksyon ng national team sa week-long event. Sa iba pang balita, walang hirap na nagmarcha patungong semi-finals ng Girls Singles Under 12 event ng Philippine Junior Tennis Satellite Circuit si top Pinay young netter Alexandra Ayala. Ito'y matapos na ilang paso niya si Amelie Mata sa round of 8 kanina. Narito report ni Ms. Ann Camua Villas ng Sports Radio 918. Patuloy ang ni top Pinay netter Alexandra Ayala sa itinatanghal na Philippine Junior Tennis Satellite Circuit sa Rizal Memorial Tennis Court sa Maynila. Kanina ay muling nagrehistro ng double boggle victory si Ayala kontra Amelie Mata, 6-love at 6-love upang umabante siya sa semifinals ng World Singles 12 and Under category. Nauna rito, pinatalsik rin ni Ayala sa kaparehong score si Romica Custodio sa opening round kahapon. My first match, I found it easier than my second match. At bagamat naging dominante ang kanyang panalo, naniniwala hindi pa rin magiging madali ang kanyang kampanya sa junior tennis event. Yes, because like different opponents and I don't know who I'm going to be against. Si Ayala ay naghahanda para sa paghataw sa paparating na Thrift Softball event sa Croatia, kung saan ang mga top-rank under 10 tennis player lamang ng bawat bansa ang pwedeng lumahok.
Para sa PTV Sports, Anca Morviña, Sports Radio 918. Samantala, plansado ng lahat para sa pagdaraos ng First Shihan Kai Karate Championship sa Linggo. At hangad ng Philippine Karate Federation o PKF sa pag-organisa ng one-day event ay ang mabigyan ng exposure ang mga young karatekas ng bansa. May report si Ms. Arian Malyari. Isang sports and fun-filled weekend ang naghihintay para sa mga karatekas ng bansa. Ito'y sa pagdaraos ng First Shihan Kai Karate Championships sa Robinson's Magnolia sa Santa Mesa, Manila sa Linggo. Mahigit 300 karatekas mula sa 20 karate clubs sa bansa ang inaasahang magpapartisipa sa One-Day Kick Fest. Sa panayam ng PTV Sports, inihayag Karate Do Federation Secretary General Raymond Lee Reyes na hangad nila na mabigyan ng exposure ang mga young karatekas ng bansa. Ito po kasi yung aming event na kasi tapos na yung summer, parang ito yung parang graduation dahil ng mga atleta, maraming bagong atleta lalaro dito. And yun nga, napopromote namin yung mga iba pang clubs na hindi pa nakasali na makasama dito. Magsisilbing tune-up rin ani Reyes ang one-day event para sa paglahok ng national team sa Thailand Open sa susunod na buwan. Ang hindi karate ay hindi ito sa pag-develop ng mga atleta na. Kaya kami gumagawa lagi ng tournaments and activities para ma-promote yung sports. And at the same time, yung mga national team natin, hindi na babakante ng titingin sila, lumalaro din sila sa event na to para at least diretso tayo. And then, yun nga, natuloy din kami for 2015 na papunta sa Thailand. Bali, isa rin to sa mga training grounds namin. Bago ang Shihan Kai Karate Championships, magkakandak muna ng seminar para sa mga karatekas sa Pasig City bukas ang PKF. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Stephen Curry, Golden State Warriors, unang pumutok sa NBA Championship Series kontra Cleveland Cavaliers. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports sa NBA. Unang pumutok ang host Golden State Warriors sa Best of 7 Championship Series kontra Cleveland Cavaliers sa pangunguna ni star point guard Stephen Curry na pumukol 6 points. Napanatili ng Warriors ang home court advantage sa opener ng NBA Finals kanina. May report si Haji Caaminio. Ng home crowd sa Oracle Arena sa Oakland, California. Ito'y matapos na talunin ng Golden State Warriors ang Cleveland Cavaliers 108-100 sa overtime kanina upang hawakan nila ang 1-0 series lead sa NBA Finals. Si reigning league MVP Stephen Curry na pumukol ng 26 points ang namuno sa atake ng Warriors. Pero si forward Harrison Barnes ang nagsilbing bayani para sa team. Na magbaon siya ng dagger 3-pointer sa closing minutes ng extra period. Nabaliwala naman ang game-high 44 markers ni Cavaliers main man LeBron James. Sa panayam ng PTV Sports, pinuri ni longtime NBA analyst Henry Liao ang pag-step up ng laro ng mga role players ng Warriors. I thought kanina yung Draymond Green played well. Sabihin natin na Andre Iguodala na played well. Meron siya na binunod sa player na binunod si Sigke during that time. Tapos, mistake. So, actually played the last 8 games sa playoffs. Because malaking bunod ito nasa game mo they stayed even. In fact, hindi lang yung 3 points at the bottom to end the first second. At dahil nakaramdam ng pananakit ng paa si Cavaliers point guard Kyrie Irving sa huling bahagi ng fourth quarter, naniniwala si Liao na kailangang may makaagapay sa opensa sa Game 2 si King James. They have to find somebody to compensate the loss of Irving. Perhaps habang dito, even if it is yung Timothy Dellavedova, he played well against the Hawks when didn't play, games 2 and 3 yata. So he could be a factor now. Saan mo makikita?
Lebron, sabihin natin, supporting cast sa Lebron na step up. Samantala, kumbinsido naman si San Miguel Beer head coach Leo Austria na nakatulong ng husto para sa Warriors ang kanilang energetic home fans. Makikita mo, nagkaroon ng home court advantage itong Golden State dahil as a player, pagka ikaw ay nasa sarili mong Coliseum, merong extra energy na lumalabas sa katawan ng crowd. Na-electrify Sa Lunes ay i-host pa rin ng Warriors ang Cavaliers sa Game 2 ng kanilang Best of 7 Championship Series. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas. Sa report ni Mr. Rick Yap Santos ng Sports Radio 918. Isa si veteran Mike D'Antoni sa kinukonsidera para maging bagong head coach ng Denver Nuggets. Ito'y matapos na sibakin ng team management si former mentor Ang vaunted running game ni D'Antoni ay sinasabing akmang-akma para sa sistema na gustong ipatupad ng Nuggets sa mga susunod na seasons ng NBA. Bukod kay D'Antoni, kandidato rin para humalili sa pwestong binakante ni Shaw sina Nuggets interim mentor Melvin Hunt at former Sacramento Kings bench tactician Michael Malone. Sa tennis, pasok na sa finals ng French Open si two-time champion Serena Williams. Ito'y matapos na patalsikin niya si 23rd seed Timea Baksinski ng Switzerland 4-6, 6-3 at 6-love. Nag-struggle muna si Williams sa opening set bago siya nakabreak ng 5 beses sa sumunod na 2 sets. Isinelyo ng top-seeded America ng panalo nang lumampas sa baseline ang backhand ng Swiss rival sa final point ng match. Ang championship opponent ni Williams ay si 13th seed Luchi Safarova ng Czech Republic na nagwagi naman laban kay 7th seed Ana Ivanovic ng Serbia. Target ni Williams na makasungkit ng pang-20 Grand Slam singles title. Sa golf, magkasalo sa liderato sa unang araw ng aksyon sa Memorial Tournament in Ohio sina defending champion Hideki Matsuyama ng Japan at Bo Van Pelt ng Amerika. Kanina ay kapwa pumalo ang dalawang farbusters ng 8 under 64 Moorfield course upang lumamang sila ng 2 shots laban kina Jason Duffner at Russell Knotts. Pumataw si Matsuyama ng 4 na birdies sa front 9 bago siya nagdagdag ng 4 pang birdies sa back 9. Sa kabilang banda, nagsumiti naman si Van Pelt ng 10 birdies at 2 bogeys sa kanyang round. $6.2 million na total prize ang nakataya sa 2015 Memorial Tournament. At sa football, pinangalanan na ng FC Barcelona ang kanilang 26-man roster na bibiyahe patungong Berlin, Germany para sa finals ng Champions League kontra Juventus sa Linggo. At ang starting unit ng Luis Enrique mentor team ay inaasahang bubuuin ni na 4-time FIFA Ballon d'Or awardee Lionel Messi, star striker Neymar, Luis Suarez, Andres Iniesta, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Jordi Alba, Javier Mascherano, Dani Alves at Marc-Andre ter Stegen. Sariwa mula sa pagkopo ng Copa del Rey title noong linggo, punteriya ng Barcelona na makapagsubi ng pang-5 Champions League trophy. Para sa PTV Sports, Rick Yap Santos, Sports Radio 918. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa, ang PTV Sports. It's a Friday! Friday night. So para sa marami, start ng bakasyon, weekend, half day, iba naman full day pa rin, Sunday. Tayo naman, simula na ng matinding trabaho. Action yan eh. Pag sinabi mong weekend, sports. ma-action. Puro sports, ano yan. Oy, ang score sa PBA right now, Ang NLEX nakita ko ayan. 28, San Miguel 25. Leading si Etong si... Balita ko si The Rock, si Taulava, tsaka si Junmar ang nagbabakbakan na. Oo, si Taulava 8 points, Alexander 8,
Tapos sa kabila naman, Fajardo 6 points. Si Madanli nagiging confident na. Yung Madanli. Asian import ng NLEX. Oh, he's now fine Nakuha niya and na yung dandy. Skills. Danley. Di ba? Parang t-shirt ko Nakuha niya na lang. yung flow niya. Yes, He's got naman. Ay, yan ba yung binigay ni... Yes! Ay, Boss Henry, Monday, suot ko. Boss Henry Liao, thank you feeling ko tuloy may skills na ako. Yun. Huwag mo sabihin yan. Pwede. Yan. Okay, samantala, question of the day. Ay, oo, meron. Sige. Dahil I'm sure marami sa inyo hindi pa makaget over. Kumbaga, the finals fever nandun pa rin sa mga isipan ninyo. Kaya naman ang ating pong question of the day ay... Sa tingin ninyo, kakayanin ba ng Golden Warriors na makapaglista ng 2-0 series lead kontra Cleveland Cavaliers sa NBA Finals? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. Ay! Kaya. O kung gusto po ninyo tumawag, Yan na. pwede po sa ating Globe. 0936-537-9349. Again, 0936-537-9349. Matindi ang injury pag nagkataon. Ni Sino ba? Kyrie Irving, ano? Oh, Naglilip siya. Ika eh. Naglilip na eh. Pero ayon sa reports, wala naman daw damage sa kanyang ACL sa initial test pa lang. So tomorrow, mag-undergo ng MRI si Kyrie to determine kung makakapaglaro ba siya sa Game 2 sa Monday or sa series mismo. Ba? Mabigat yung series. Loveless na sila. Di ba? Tapos baka wala pang Irving. Pero Mabigat siyempre, yun. mas exciting kung manalo ang Cleveland this time. Sa next game. Sa next game, no, magiging 1-1. Sabi nga nila, dahil injured si Kyrie, parang mas magagalit daw si LeBron. So parang mas... Gigil. Oo, parang mas gigil. Pero tingnan natin sa MRI result bukas. Okay, sige. So, basa tayo sa ilan Sige. sa mga nagbigay sa atin ng message sa Facebook. Yes, from Adrian Gonzalo, sabi niya, hindi na. Galit na si LeBron James. Ayan na nga. Kakasabi Gigil ko lang. na. Galit na si LeBron, sabi niya. From Dema Cruz, pardon na Adame, sabi niya, oo, kasi nasa Cavs na ang pressure. Nasa Cavs na daw ang pressure. Sabi ni Mark Valencia, hindi nila kakayanin kasi mas malakas si LeBron pag wala si Kyrie. Tingin mo? Nang wala si Kyrie, I think... Kailangan makakatingin si Ruben Castillo, yung bag ko. Kable. No, I think kasi, sabihin mong wala si Kyrie Irving, malaking kawalan yun para sa Oo naman, kasi Cavaliers. Star yun eh. Remember, umabot sila ng finals with Kyrie Irving. Lending the much-needed support kay LeBron James. At isa pa, ito aminin na natin to, whether they like it or not, hindi naman kakayanin ni LeBron ang mag-isa. Mag-isa, totoo. Diba? Kailangan Na niya kahit ng nga supporting cast. Kahit nandun si Kyrie before, di ba? Dinadala pa rin ni LeBron, what more? Well, given na kung nasa ang team si LeBron, pumapasok sa finals. So, there's Miami, tapos nung bumalik siya sa Cleveland, nadala ulit niya sa finals. Pero iba pa rin talaga yung merong mag-i-step up. Paano pag sa Game 2 or sa mga next games ay hindi maka 44 points si LeBron or more than that, di ba? So, sabi nga ni Boss Henry, ilan sa mga kailangan mag-step up na players, Matthew Dellavedova, since siya yung backup point guard ni Kyrie Irving. Tapos nandiyan din si J.R. Smith, which na gumawa rin naman ng maganda, kaya lang mas kailangan na pumukpok pa daw. Okay. So, kailangan ng support talaga. Alright, sige, caller tayo. Hello. Ayan na. Hello, good evening, PTV. Sino po sila? Ako po si Fahad Manakong. Sino po? Taga Sultan Kudarat po. Uy, Taga Sultan Kudarat. Teka, Ateng, ano first name mo, Iha? Fahad po. Sarah? Sarah? Shahad po. Sahad? Sahad? Ako. Sahad. Hello Ganda po, name. magandang gabi po. Miss Sahad from Sultan Kudarat. Okay. Pwede po magtanong tungkol sa volleyball. Pwede. MVP ng TFL. Ano raw? Sino MVP ng TFL? Nang? PSN? PS. Ng Philippine Superliga po. Super Ano pong PSL. MVP? Teka, sino nga ba yung ano? Teka, check natin ha. Kasi Oo, si double Arian. Si Arian ang ano natin volleyball beat.
Oo, yan ang kino-cover ni ano eh. Volleyball specialist. Oo, kasi alam mo dito meron kaming ano eh, kanya-kanya assignment. Correct. Sahad. Oo, Miss Sahad. May sahad. Oo. Naglalaro ka ng volleyball? Fan ka ng volleyball? Kaya naman pa. Favorite mo? Ano pa? Sino ang favorite volleyball player mo? Si Ariana Denise Santiago po. Ayan. So talaga pala naglalaro ka ng volleyball. So siya yung inspiration mo, tama ba? Hello? Ano? Hello? Naku, Hello? sayang naman kung nagkataon. Nawawalan siya ng signal. Oo, sayang naman. Hello, Sahad? Hello? Ay, naku. Ayan, ito. Ayan na, Hello, hello. Sahad. Hello? Sahad, nandiyan ka pa? Ayan. Hello? Okay, Ay, nawala na. medyo- Nandiyan ba? Nandiyan pa. Nandiyan pa eh. Nandiyan pa eh. Oh. Kung naririnig mo, ang MVP si Rachel Dakis. Ayan, at kasama siya ngayon doon sa ano? Sa SEA Games. Sa SEA Games, oo. Oo, Ayan, knowing Petron, Rachel. Blaze Spikers. Pero yung finals MVP si Maranyo. Si Abby Marano. Oh, Abby Maranyo. Okay. Pero si Rachel Dakis, galing. Galing yun. Oo oh. naman. sobrang- Ever since. FEU pala eh. Sinusundan ko na siya. Okay, Sahad. Sahad ka Naroroon sinta. sige. Kailangan natin ano kasi hindi tayo magkarinig. Oo nga. Pero thank you Thank you, Sahad ng Sultan Kudarat. Nako, dyan sa Mindanao. Hello, magandang gabi po sa inyo lahat. Try pa dyan. tayong isang caller, ha? Sige, isang caller pa. Ay, teka. Ay, sorry. Ano ba yun? O, yan. Ayan, may incoming. Alright. Hello, PTV Sports. Sino po sila? Hello? Hello? Okay, bing connection. Ay, hello, magandang gabi po. Hello po. Hello, partner. Sino sila? Hello po. Ano po pangalan? Si Paul John Davis po. Paul John Davis. Oh, I si know John you. Davis. He called up Tama ba? me yesterday, right? From San Mateo. From San Mateo, Rizal. San Mateo Rizal po. Yes. Paul John, makinig ka sa phone, wag sa TV, ha? At meron tayong delay. Ayan, Paul John Davis, PJD. Ano yung pagliligid namin sa'yo? At papala ko na po, sino po nanalo po dun sa Kia? Nako, ang Alaska nilublob sa gatas. Uy! Kia. 38 points lang naman yung lamang. Ha? Oo, kanina. Nanalo po ang Alaska? Panalo Alaska. Okay po. Nilublob ng 38 puntos. Oo. Parang ano lang, rain or shine game lang with Blackwater. 38 points. Oo. Kailan po yung sunod na laban ng Alaska? Ano na? Kailan po sunod na laban ng Alaska? Teka, check natin, ha? Check natin. Pero yung final score, 101-63. Ay! Umabot na 70 points. Hindi, kasi yung import ng wala, si Enjay. Wala si Enjay. Si ano lang, nagkaroon si ng Jet. injury. Si Jet Chang lang. Jet Chan lang, Tapos, well, obviously, fan ka ng Alaska, no? Opo. Alam mo talagang pambawi nila yung game nila kanina kasi galing sila sa pagkatalo NLEX ang tumalo sa kanila. So talagang gigil na gigil makabawi yun. Okay. Okay, Paul John Davis, ang next schedule ng Alaska will be on June 9. Kailan yun? Tuesday. Okay, ang kalaban nila ay Meralco, first game. Okay, and then next game nila against Barako, and then San Miguel, sa Panabo, and then Global Port. Okay, Paul John? May lang, sagutin po ako doon sa Question of the day. Sige po. Go ahead. Sasabihin ko po, kakayahin po ng Warriors mag-putero. Basta maganda yung laro ng Splash Brothers. Splash Brothers. Splash Brothers. Ano po, nahirapan si Lebron. Kasi hirap po talaga siya kay Andre. Dudala, no? Galing nung bunot. Kinakalabaw no? Hindi po makapataya po kay Lebron yun
Kakayanin po mag-2-0 at maganda ng laro ng Splash Brothers. Yun, oh. Buti nga, hindi siya sumapalpal ng sapatos eh, no? Para po kayo meron, pero... Oo, di ba natanggal sapatos niya? Ni Andre, Kumbaga sa Superman, parang nakahanap ng kryptonite si Lebron ng Game 1 eh. Yun eh, Krypton. Na? Opo. Kaya dapat sa Martes ba? Uy, aso mo, nahabol ka. Oh, yeah. Uy, aso mo, ano, Cleveland. Ulit sa'yo. Oo, Cleveland daw siya, kaya raw tumubla. Pwede pong bumaki. Sige, sige po. Binabasing po yung Amarosote at family dyan sa Pagkuwait Quezon. Papa ko dyan sa Marikina City. Saka makita ko sa Nebetia. Saka sa Tabalin. Yan, parang si Paulie lang kausap natin. Okay, PJD. Sige po, salamat po. Salamat sa'yo. Gatas Republic. Gatas Republic. Nilob-lob ka gano'n. Gatas. Okay. Thank you. Boses talaga ni Paul. Thank you po. Ay, sorry. Oh, sige, Sorry, PJD, pero... PJ, pineapple juice, pero Alaska siya. thank you sa pagtawag. Balik muna tayo sa Facebook. Alright, from John Edward Custodio, sabi, yes, kayang maka 2-0 ng GSW dahil sa galing ng shooting ni Curry. Hindi kaya bantayan nila Lebron si Curry, samantalang si Lebron maraming kayang bumantay sa kanya. Sid Formentera, sa tingin ko kakayanin nila kahit mabigat ang lineup ng Cavs. Kung puro kay LeBron James ang play, magko-collapse pa din sila. Halos si J.R. Smith at Shumpert sa Cavs. More touches kasi kay LeBron. Go Golden State Warriors. Game 2, ilista na yan. 2-0. Yun ang key for Cleveland, sina J.R. Smith. X-factor. Oo. Ball movement din kailangan nila kasi sabi nga ni Boss Henry Liao, more on isolation plays yung nangyari. Pero kanina, parang mental upsing sa uli dahil puro free throws sila nadali. Oo nga. Biro mo 10-2 outscored sila sa overtime. 4 straight free throws for Steph Dalawa Curry. lang ang Actually, nagawa 7 points sa free throw line. Out of those 10 points, ang Tapos pinatay pa sila ng ni Golden State. ni Harrison Barnes sa 3 points. Hindi kaya na-pressure ang Cavs dun sa overtime? Hindi naman siguro. Talagang yun lang, yung naging mas madiskarte lang. Yung Golden State, yung mga pasabit nila talagang legit foul naman eh. So gaya na nga ng sabi ni Haji kanina, home court yan eh. Home court. Hindi pwedeng Yung pa isa, malaking bagay. Electrify. Talagang nag-electrify ang crowd eh. Ito, si Glenn Galang. Glenn Galang, I don't think so. Sa tingin ko, hindi papayag si LeBron na mga 2-0 because if that happens, I think mahirapan na sila sa Golden State. Hi po kay Miss Meg. Si Glenn Galang. From Lincoln Alvior, sabi niya, nope, especially kung ganun uli yung start nila, medyo kabado pa. Ang daming mga bago nagko-comment sa atin. Si Lincoln Alvior. Nope. Kaso ko na yan. Okay. Si Giancarlo Bien Palacio. Bago din to. Hindi na kasi minalas lang talaga sila Smith kanina sa Game 1. Cavs in 6, 4-2 yan. Hindi ko kaya mag-anak yan, Palacio. Pwede. Sige, Palacio. Pwede. Asawa ko, Queenie. Caller tayo. Hello. Hello, good evening. Yes. Magandang gabi po. PTV Sports. Yes, PTV Sports. Or on air. Magandang gabi sa'yo. Good evening po sa inyong tatlo. Good evening. Good evening po. Ano pong pangalan po nila? Parang Ray, ikaw ba yan? Sino po sila? Ikaw po si Count Dracula. Hello. Ano pong pangalan? Hello. Ay, boss. Kuya, anong pangalan mo, kuya? Si Juan po. Si Arthur po, Arthur. Sa Negros Oriental po, Negros Oriental. Negros Oriental. Maraming boxer dyan, ha? Negros Oriental. Yes, oo nga. Home of Ano po yan? Maraming boxers dyan. Boxers, magagaling. Boxers? Oo, diba? Istriya sa Aquarium. Lumuliti. Marami doon. Okay. Arthur, alam mo yung paglilingkod namin sa'yo. Sa tingin ko, kuya, yung siguro magakuha pa yung Golden State ng Game 2. Game 2. So, paano sa'yo? 2-0. Pag hindi
Kasi pag hindi makalaro si LA, may chance na sila makatuwa. At saka home court pa naman nila doon. Oo nga, home court. Kanina, makikita mo yung epekto ng home crowd kanina no? Sa Golden State, no? Saka play-by-play. Play-by-play, hiyaw-hiyaw no? Basta home court kaya, malakas pa ang daan. Kaya... Oo. Okay, sige. Arthur, may iba ba ka pang tanong? Meron pa ako, kuya. May papel na. Kuya, matagal ko na itong itatanong, pero mahirapan ako matapasok dyan sa doon. Ngayon ako nakapasok. Ano po yun? Tanong mo na, mahirap yung kinikim-kim eh. Yung code ng, kuya, yung code ng LA Lakers at saka yung Clippers. Isa lang ba yun? Staples Center, isa lang ba yun? Yes, isa lang yun. Pinapalitan lang yung flooring nun. Yung flooring, yung sticker. Oo, may flooring. Paano kuya, magkakabayan na schedule na, paano yung gagawin, remedyoan? Wala, sa uniform lang nagkakatalo. Tsaka pansin mo kapag naglalaro ang LA Clippers at saka LA Lakers, halo-halo yung mga fans. May malakas na Clippers na fans, may malakas din na Lakers na fans. Ate, yung ibig sabihin yung magkasabay ang laro, magkaiba ang schedule nila ba? Magkasabay ang laro nila sa... parang hindi pa naman mangyayari. Hindi. Hindi mangyayari yun kasi kung halimbawa may laro ang Lakers sa Staples Center, yung Clippers, away game yan. Yan. Hindi sabihin na gawin ng paraan na parang hindi na rin sila magkasabay. Wala, hindi. Wala po yun. Oo. Sige po kaya na... Maliwanagan ka na. Ang tagal ng kinimkim. Tagal ng kinimkim yun. Arthur, anong team mo sa PBA? Yung sa PBA, ano team mo? San Miguel. San Miguel. May laro San Miguel. Ba't para ba't di ka nanonood? Dahil? Hindi, nanonood ko po sa iyo. Yun naman talaga mga sagot. Lamang lang NLEX eh. Ngayon, matapos ang usapan niyo, balik naman ako sa PBA. Salamat Boss Arthur. Commissioner Chito Salud. Arthur, loyal mo ha. Maraming salamat po. Sige po, salamat po. Tawag-tawag lang ha. Sige po. Sige. Okay. Ang tagal kinimkim ni Kuya Arthur. Hindi siya makatawa. Actually, nung bata pa ako, kahit ako nagtataka din ako. Nung bata ako, iniisip ko, LA Lakers, LA Clippers, bakit parehas na ng venue, Staples Center? Dalawa ba yung stadium ng Staples Center? Pero hindi. Magkakatawa lang sa uniform. Sa uniform na talaga, tsaka sa flooring. Pero nakakatawa si Arthur, May game yung favorite team niya. Pero nakatutok dito. San Miguel, pero nakatutok sa atin. Salamat po at sa lahat ng mga taga Negros Oriental. Nako, maraming salamat po. Yun. Balik tayo sa Facebook from Lancy. Sabi niya, hindi yan. Babawi si LeBron sa Game 2 at magwo-1-1 yan. Nilo si Agad. Good evening, PTV Sports. Sa tingin ko, kayang-kaya nila. Samantalahin nila kasi wala si Kevin Love at Irving. At saka magaling talaga si Steph Curry. Kaya nila yan. At pabati din ako sa lahat ng taga-Arta Commissionary o Commissary Paranaque na nanonood ngayon. Hello po sa lahat ng mga taga-Paranaque City. Magandang gabi po. Right from Ron Lumida, sabi niya, kaya yan. Ganyan din naman nung series sa Houston, close game except nung Game 3. At least ngayon, nakaisa na sila. Kahit makompleto pa, Cavs, kaya pa din maka 2-0 ng GS. Crucial ang Game 1 talaga kahit kailan. Ito si Michael Andrew Guevara, si Prof muna. No way, mabigat makuha ang 2-0 lead ng Golden State. Tatablayan ang Cavs for sure. Ang ganda nga kasi ng start ng Cleveland ng Game 1. Yun nga lang, medyo kinapos sa huli. Babawi yan for sure sa Game 2. Kahit Golden State ang home court sa Game 2. And knowing LeBron, alam natin na hindi pa siya nadadown ng 2-0 since 2007 sa finals. Noong 2007, na-sweep nga lang sila ng San Antonio noon. Pero nung 2010, 2011, 12, 13, 14,
14, 15, hindi pa siya natuto 0. 1-1 lagi yun. Yan. Okay, sige. Isang mabilis tayo. Caller. Magandang gabi. hello. Ano pong pangalan nila? Dennis Perez po Dennis Oh, Dennis. Oy, Dennis. Tokayo. Dennis Perez. Taga saan ka, Tokayo? Dennis kasi may kusa na. Okay naman. Close eh. Sige, sige. Kamusta ka din? Wait. Kamusta ka? Kamusta ka raw? Okay lang. Dito ako sa Makabebe ako, kung silo, Makabebe. Bebe, Makabebe, Pampanga, Makabebe. Anong mapaglilingkod namin sa iyo? Tanong ko lang po kung ano po yung si Kyrie Irving sa injury niya. Ayun na nga po. So bukas mag-undergo ng MRI si Kyrie Irving. Initial test po, sabi sa initial test, wala namang damage na pang-internal sa ACL, sa MCL, wala naman daw. Pero kailangan pa ding siguruhin sa pamamagitan ng MRI kung ano ba talaga ang pinagmulan ng pagpananakit ng kanyang tuhod. Yan. So, MRI. Oo. Saan po kayo makapaglaro sa Monday? Tingnan natin, bukas palalabas yung resulta ng MRI. Feeling ko maglalaro. Feeling ko naman, oo, kasi hindi naman, yung initial test pa lang naman, walang damage. So baka, malay natin. Pwede po bangke? Sige. Sige po. Binabati ko lang po si yung vice mayor namin si Dean Coleros ng Makabebe, Pampanga. Okay. Yun lang? Okay po, thank you. Tsaka po dito po sa amin sa Barangay Copelo, yung Perez family and Dela Cruz family dito po sa Makabebe, Pampanga. Yan. Kagawad ka ba, Dennis? Tagalog po. Hindi, kagawad. Kagawad ka sa barangay? Pero ako Pampanga po, Tagalog ko Pampanga. Kapampangan. Okay. Kapampangan. Sige, sige. Okay, Dennis, salamat. Sige po, thank you po. Salamat. Alright, salamat. DP rin, no? Dennis Perez. DP, Dennis. Daming tatanong sa Ito, kayo talaga. NBA, ano? Oo, talagang, hindi pa nga sila makaget over yung hangover nandun pa rin. Kanina pala, naka-crutches, nakasaklay siya, lumabas. Si Kyrie Irving. Kasi nga nagli-live siya, hindi siya Pero sabi mo nga, MRI. bukas. Spell MRI. Okay. Akala ko ipapano mo pa sa akin yung ibig sabihin kasi acronym yung MRI. Ano yan? Magnetic Resonance Imaging. Yes! MRI. From Mallows Park, kayang-kaya yan. Ngayon pa na-injured si Irving. So mababawasan yung help support kay LeBron James. Go, 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 GSW. Go, go, go din. Ginebra Sun Warriors. Newsmeg, babati naman ang kambal kong anak na sina Lantis Kylo at Ellen Mallows Banyares. Nakasama kong nanonood gabi-gabi ng Sports. Maraming salamat mga bati, anak, asawa, Yes. At sabay-sabay silang nanonood sa atin. Sabay-sabay yan. Thank you. Sa atin nanonood, hindi sa PB. Pagkatapos daw natin doon tsaka sila tututok sa PBA. Okay. Ay, may Meron. Hindi, sabi mo wala na eh. Bati raw. Happy birthday to Dayan Cabrera. Okay, batiin na natin yung staff natin ba to? Si Batis Aramin, Myla Esber, Tommy Oracion, Audioman, Helen Dayo, GA... God Speaker, tsaka si Ma'am Beth Kachin. Hello. Birthday naman? Birthday ni Ate Beth? Nasa Quezon, Lucban. From Lucban, Quezon. Hi, Ate Beth. Si Boss Alex Manlangit. Ba't yung Biyernes? Birthday yan? Araw-araw. Araw birthday Okay. Friday birthday. Sige, mga pasalamat. Kaso wala tayong makitang kahit na mumu ng pansin. Wala man lang. Okay. Happy birthday kung totoo man. Boss Alex Manlangit. Dito masaya kami rito. Okay na. Siyempre, salamat sa Viewblends. Visit them at facebook.com/viewblendsph at the House of Silhouettes. Clothes and Pampered Puch Premium Organic Shampoo, Cosmo Culture. Of course, Mr. Amis Tumang of the Amazing Playgrounds for my tops. Sir Defend of California, Bo St. Luke's Medical Center, Miss Waves of Aesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. At ako naman po, maraming salamat kay Mr. Henry Liao para sa napakagandang t-shirt na ito. At happy month 7.
Hello, Miss Aisa. Hello, I love you. Ano naman? Maraming salamat din po sa Pantua family dyan po sa Liano, Caloocan City, De Los Santos family dyan po sa Marikina City, ito Owen, Kaaminyo family dyan po sa Tangub City, Misamis Occidental, at yung God Focal Persons daw, pabate sabi ni Ma'am Beth Katchin, maraming salamat po dyan mula sa Quezon. Mama, Papa, I love you. Ginger, Ate Rose Ann, thank you very much. Ayan, and kay Mr. Amis Tumang, maraming salamat. Mr. Ronald Dulatre ng NLEX, at Ma'am Riza Ayala, Sir Mike Ayala, congratulations and happy viewing kina Miko and Alex. And my wife, Queenie, I love you. Prince Ian, Prince Zoe, Mami Base, Mami G, Mama Lau, Daddy Dan. Happy birthday sa aking sister, si Jennifer Joy. Uy, happy birthday. At sa aming mga bunso, belated Adrian Joseph. Okay, so Sports Radio. Kalas na tayo. Ako po si Dennis Principe. Meg Sioson. And Haji Kaaminyo. Until next week, ito po ang inyong paboritong PTV Sports. Happy weekend. Bye.